Totoo naman na masayang makisama sa iba. Yun bang approve ang nakararami sa mga desisyong ginagawa mo sa buhay mo? Pero sabi nila, kapag daw people pleaser ka o mas gusto mo na sumasang-ayon yung iba sa mga gusto mo sa buhay, ay hindi ka raw tunay na magiging masaya. Dahil kung minsan o di kaya naman ay kadalasan, ang mga ginagawa mong mga desisyon ay para lang sa ikakasaya nila at hindi naman ng iyong sariling puso. Ikaw ba, handa ka bang suwayin ng mundo at ang sinasabi ng iba para sa isinisigaw ng iyong puso? Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. Isang napakagandang kwento ang handog ko sa inyo for today's video. Medyo may kaiksian nga lang siya pero napakaganda naman talaga ng kwentong ito at worth it naman talaga na pag-aksayahan nyo ng oras, 'di ba? So habang nakikinig kayo dyan ng kwento natin, magsuscroll na rin kayo sa Blue app at hanapin nyo itong Shop in Style. Ayan, ang may-ari po niyan ay si Cutie Hot Mom, si Ma'am Rose Puno Perez, na napakaganda at napakabait na kaibigan natin. So syempre, paki-follow and paki-like na rin ng kaniyang Blue app page at paki-share na rin sa tuwing nagla-live siya, okay? Huwag na nating patagalin to. Eto na ang ating tampok na kwento for today. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Masarap pakinggan kapag sang-ayon sa'yo ang lahat ng tao sa buhay mo sa bawat desisyong gagawin mo. Pero mahirap pala, lalo na kapag yung desisyon na gusto at nais ng puso mo ay hindi yung gusto ng ibang tao para sa'yo. Kung kailangan mong mamili, ano nga ba ang dapat mong piliin? Yung kagustuhan ng puso o kagustuhan ng madla? Dear Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Dexter. Hindi po yan ang totoo kong pangalan. Pero sa tingin ko, hindi naman mahalaga ang pangalan ko para mailahad ko sa inyo ng maayos ang kwentong ito ng buhay ko. Sapat na sigurong sabihin ko na ako ay 41 years old na ngayon. Isa akong dating seaman at isang lalaking umuwi sa Pilipinas na akala ko handa na ulit magsimula ng panibagong buhay. 7 taon na ang lumipas mula noong huling beses akong bumaba sa barko at tuluyan nang nagdesisyon na manatili na lang sa lupa. Akala ko noon, kapag nakauwi ka na, lahat ng kulang sa buhay mo ay maibabalik mo na rin. Pero mali pala ako, Mama Mia. Ang unang linggo ko sa Pilipinas, para po akong artista sa sarili kong pelikula. May mga yakapan, tawanan, inuman na para bang wala ng bukas. Reunion sa barkada, kain at tagay kada kanto. Kantahan sa videoke hanggang madaling araw na. Pakiramdam ko, Mama Mia, ay buhay na buhay ako. Pero gaya ng lahat ng mga malalakas na apoy, mabilis din itong humina at mawalan ng ningas. Pagkatapos ng unang linggo mula nung bumaba ako, ay katahimikan na ang nasa paligid ko. Yung katahimikan na hindi mo maririnig sa paligid, kundi yung katahimikan na nasa loob mo. May mga kaibigan ako, oo, Mama Mia. Mga kabarkada, simula pa nung nag-aaral ako, mga kapitbahay. Pero lahat naman sila ay may kanya-kanyang buhay na. May pamilya, may asawa at mga anak, may trabaho,
may iba't ibang responsibilidad. At ako, Mama Mia, ako ang naiwan sa gitna ng lahat. Isang bahay na tahimik. Isang cellphone na tahimik din. Walang nagte-text, walang tumatawag, walang nangangamusta. At isang kama na sobrang laki para sa isang taong mag-isa lang naman sa buhay. Sa barko, Mama Mia, sanay ako sa ingay. Ingay ng makina, sigawan ng trabaho, tawanan at kantahan ng mga kasamahan. Tapos pag uwi ko, ingay din naman ang sumalubong sa akin hanggang sa biglang nawala ang ingay na yon. Wala nang tumatawag sa pangalan ko. Wala nang magtatanong kung pagod ako. Walang naghihintay sa kahit na anong update ko. At doon ko na-realize, hindi pala lahat ng pag-uwi ay laging masaya. May mga gabi na nakatitig lang ako sa kisame. Paulit-ulit ang tanong sa isip ko. Hanggang dito na lang ba talaga ako? Hanggang ganito na lang ba talaga paulit-ulit ang buhay ko? Ako na, hindi ko naman gustong aminin agad, Mama Mia. Pero unti-unti ay nararamdaman ko ang bigat ng pagiging mag-isa. At sa mga ganong klase ng gabi, doon nagsisimulang gumapang ang mga maling desisyon sa buhay natin. Hindi ako proud sa mga nagawa ko at hindi rin ako magmamalinis dito sa programa mo, Mama Mia. Oo, naghahanap ako ng kasama. Hindi ng pag-ibig, hindi ng relasyon, kundi ng panandaliang aliw lamang. Sandaling aliw, sapat para makalimot lang sa lungkot ng pagiging mag-isa sa buhay. Hindi ko alam kung paano ko sisimulang ipaliwanag siya nang hindi ako magmukhang mali, marumi at nakakadiri sa paningin ng ibang tao. Pero eto po yung totoo. Nakilala ko siya sa panahong hindi ako naghahanap ng tao, kundi naghahanap lang ako ng panandaliang aliw. Sandaling paglabas ng init, sandaling paglabas ng lahat ng frustration ko. Isang discreet setup, walang komplikasyon, walang tanong-tanong. Oh, Mama Mia, naghanap ako ng walker. Yung wala bang commitment? Yun bang walang masyadong komplikasyon? Ganun lang. Pero pagpasok niya sa unang beses na nagkita kami, ay may mali po at hindi tama sa inaasahan ko. Akala ko kasi pareho lang ito nung lahat ng mga nauna. Yes, Mama Mia, aaminin ko, hindi naman to first time na ginawa ko eh. Maging nung nasa barko pa ako, sa tuwing tumitigil kami, naghahanap naman ako ng aliw. Wala naman akong masasagasaan kasi wala naman akong nobya nung mga panahon na yon. Wala akong iniwang commitment sa Pilipinas. Kaya kung tutuusin, pwede kong gawin lahat ng gusto ko. At yun nga ang ginawa ko nung nakasampa pa ako sa barko. Hindi na ako bago sa ganitong setup. Hindi na ako bago na magbabayad para may makasama ng ilang oras sa kama. Pero iba siya, Mama Mia. 23 years old lang siya noon. Napakabata pa kung ikukumpara mo sa akin. Maputi ang kanyang balat. Maamo ang kanyang mukha. Yung tipong hindi mo maipagkakamaling napadaan lang
sa maling direksyon ng buhay. Hindi siya yung tipong hardened na o sanay na sa ganitong klase ng mundo. Tahimik siya, Mama Mia, magalang. Laging may po at opo kahit hindi naman kailangan. Kasi hindi naman kagalang-galang ang gagawin naming dalawa. Yung mga mata niya, hindi nagtatago ng kahit na anong kapilyahan o paglalaro. Bagkus, Mama Mia, ang nakikita ko po sa mga mata niya ay pagod. Yung klase ng pagod na hindi mo mataalis at mababawi kahit na gaano karaming oras ka pa matulog. Nung una, simple lang dapat ang lahat. Na para bang transaction lang, gaya ng lagi kong ginagawa. Pero habang nasa loob na kami ng hotel room na yon, hindi ko maintindihan kung bakit hindi ako makapagmadali. Hindi gaya nung mga nauna, na ang gusto ko lang ay makaraos. Ang gusto ko lang ay matapos. Ang gusto ko lang ay wag nang maramdaman na ako ay nag-iisa. Pero sa kanya, hindi ako nagmamadali. Hindi dahil nagbago ako agad bilang isang lalaki, kundi dahil may something sa kanya na tila pumipigil sa akin na maging marahas at magmadali sa mga gagawin naming dalawa. Kaya naman, Mama Mia, bago namin umpisahan ang bagay na yon, ay naupo na muna ako at kinausap ko na muna siya. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa yon. Hindi ko naman ginawa yon sa mga nauna sa kanya. Di naman ako nagtatanong. Di naman ako naghahanap ng kasagutan o kahit ano paman. Pero sa kanya, mukhang mas nangingibabaw ang kuryosidad ko tungkol sa kanyang pagkatao kesa sa kung ano ang gagawin naming dalawa. Tinanong ko siya ng diretsyo, walang paligoy-ligoy. Bakit mo ba ginagawa yung ganito? Akala ko sasagot siya ng sanay na sagot. Yung sagot na alam mong rehearsed, yung pangproteksyon sa natitirang dignidad na hinahawakan nila sa kanilang pagkatao. Pero hindi. Huminto siya sandali. Tumingin lang siya sa sahig. Tapos, mahina siyang nagsalita, Mama Mia. Kasi po, kailangan. Isang linya. Pero para sa akin, parang may biglang bumagsak sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag kung ano. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko noon, Mama Mia. Kung naaawa ba ako sa kanya o kung natatanong ko ba kung ano ang ginagawa ng mga magulang niya at bakit humantong siya sa ganito. Hindi naman siya nag-open agad-agad sa akin. Hindi rin siya umiyak. Hindi rin siya nagdrama gaya ng mga nakasanayan ko. Pero habang tumatagal ang usapan, unti-unti kong nakilala, hindi yung trabahong pinasukan niya, kundi yung pinanggalingan niya. Yung rason kung bakit siya napunta dito. Yung rason kung bakit pikit mata niyang inaalay at pinapaubaya sa ibang lalaki ang katawan niya. Mahirap lang ang buhay nila. May mga taong umaasa sa kanya kahit sa murang edad pa niya noon. May mga utang ang kanyang mga magulang na hindi na natapos-tapos. At Mama Mia, bukod doon, may mga tao pa talagang nag-take advantage sa kanya. Mga lalaking dumaan sa buhay niya na hindi siya ginawang tao. Hindi siya tinuring na kapantay,
kundi ginamit lamang siya na parang isang bagay. At habang pinapakinggan ko siya, yung kwento niya, may parte sa akin na dapat ay walang pakialam. Kasi babayaran ko naman siya eh. Kasi kliyente naman niya ako. Pero meron ding parte sa akin na nakatingin sa kanya bilang ganyan lang. Bilang isang babaeng naubusan ng pagpipilian. Hindi siya marumi. Hindi siya bastos. Hindi siya gaya ng iniisip ng iba. At sa unang pagkakataon, Mama Mia, hindi ko siya nakita bilang isang katawan lamang. Nakita ko siya bilang isang batang babae na naipit sa buhay na hindi naman niya pinili. Sa isang buhay na hindi naman niya ginustong magkaroon. Mama Mia, hindi ko po sasabihin dito na naging biglaang mabuting tao na lang din ako. Hindi naman kasi ganun kadali ang pagbabago. Kahit sino pa. Kahit gaano pa kabuti. Pero pagkatapos ng gabing yun, pagkatapos nung makilala ko siya, pagkatapos nung makausap ko siya, ay tila may nagbago sa paraan ng pagtingin ko sa kanya. Oh, Mama Mia, may nangyari pa rin naman sa amin nung gabing yun. Hindi ko naman itatanggi yun. Pero hindi gaya nung iba na agad-agad kaming pumupunta sa kama. Sa kanya parang nagkaroon pa kaming dalawa ng getting to know stage bago kami dumating sa puntong yun. At aaminin ko, may kakaiba sa pakiramdam ko habang may nangyayari sa aming dalawa. Mama Mia, nagsimula kaming magkita ulit pagkatapos noon. And mind you, hindi po ako yung tipo ng lalaki na umuulit ng babae. Hindi po ako ganun. Mama Mia, ayoko po ng komplikasyon. Ayoko na merong umasa. Kaya hindi po talaga ako umuulit ng babae. Marami naman dyan eh. Pero ewan ko ba, sa kanya, parang mas gusto ko pa siyang makilala. Mas gusto ko pa siyang kasama. Una, nagkikita kami ulit para sa parehong dahilan kung bakit nagsimula ang lahat. Yung pangangailangan ng katawan, yung tawag ng kalikasan. Pero habang tumatagal, nagiging iba na. Mas madalas ko na siyang binubuk kesa sa maghanap pa ako ng iba. Hindi ko rin maintindihan noon kung bakit. Sabi ko sa sarili ko, for convenience lang. Kasi parang mas malinis siya kesa sa nakararami. Parang mas hindi siya tumatanggap araw-araw ng parokyano. Pero alam ko sa loob ko na hindi na totoo yun. May mga gabi, Mama Mia, na wala na kaming ginagawa kundi ang mag-usap lang. Oo, umabot na sa punto na hindi na lang ako basta-basta nagnanasa sa katawan, kundi sa pag-uusap na tila mas malalim pang koneksyon kaysa sa maging magkahinang ang aming mga katawan. Ang mga pinag-uusapan namin ay tungkol lang sa kahit na anong bagay. Kadalasan tungkol sa pamilya niya, sa mga pangarap niya, sa mga bagay na gusto niya pero hindi niya maabot-abot. At sa bawat kwento niya, mas lalo kong nakikita na hindi talaga siya ganon. Kundi isang tao lang na unti-unting kinain ng sitwasyon. Hanggang sa wala na ngang ibang mapagpilian at pumasok na sa mundo ng kadiliman. Mama Mia, dumating yung punto na hindi ko na kayang tingnan siya bilang
part-time na tao lang ng buhay ko. May tanong na pumasok sa isip ko na hindi ko inaasahan. Paano kung bigyan ko siya ng pagkakataon na umalis sa mundong kanyang ginagalawan? Hindi naman yun romantic sa simula, Mama Mia. Parang practical lang. Praktikal lang na bigyan ko siya ng pagkakataon para kahit papaano, may nagawa naman akong mabuti sa kapwa ko, 'di ba? Pero unti-unti, naging mas malalim. Hanggang sa sinabi ko na sa kanya, kung gusto mo nang umalis sa lugar na to, sa trabahong ito, handa kitang tulungan. Ano? Oo. Tutulungan kita kung ayaw mo na dito. Hindi siya sumagot agad. Parang natakot siya sa idea. Parang hindi niya alam kung kaya niya o parang hindi siya sigurado kung seryoso ba talaga ako o sinasabi ko lang yon dahil naaawa ako sa kanya. Pero Mama Mia, dun sa simpleng alok ko na yon, dun nagsimula ang pinakamalaking desisyon, hindi lang sa bahagi ko, kundi sa kanya rin. Ang desisyong umalis siya sa ganung klasing pamumuhay. Ang desisyong sumama siya sa akin sa panibagong simula. Sa simpleng apartment, sa simpleng buhay, at sa mga gabing hindi na niya kailangang itago ang sarili niya. Sa mga gabing hindi na kailangan na iba-ibang lalaki ang kasama niya. Sigurado ka ba sa alok mong yan, ha, Dexter? Oo naman. Tingin mo ba nagbibiro ako? Paano kung magsawa ka sa akin? Paano kung hindi naman ako matanggap sa mundong ginagalawan mo? Ano bang mundong ginagalawan ko, ha? Di naman ako mayaman eh. Oo, hindi ka nga siguro mayaman kung ikukumpara natin sa mga malalaking tao sa paligid. Pero may kaya ka, Dexter. Professional ka. Maganda ang trabaho mo. May maibibigay kang magandang kinabukasan sa kahit na sinong babaeng magugustuhan mo. At marami ang magkakandara pa sa'yo. Bakit ginagawa mo to? Hindi mo naman ako kailangang kaawaan eh. Hindi ko to ginagawa dahil naaawa ako sa'yo. Nagulat ako sa sagot kong yun sa kanya, Mama Mia. So ano? Ginagawa mo to dahil sa pagmamahal? Ganun ba? Paano kung sabihin ko sa'yo na oo? Bakit ako? Hindi ko rin alam. At wala akong pakialam kung bakit ikaw. Mama Mia, ilang beses pa naming napag-usapan yun hanggang sa nakumbinsi ko na nga siya. Oo, hindi kami dumaan sa ligawan. Oo, hindi kami dumaan sa mga tradisyonal na pagkakilala. Tradisyonal na pag-iibigan. Parang yung sa amin ay pinaka-unconventional sa lahat. Pero nung pumayag siya, hindi ko maipaliwanag ang tuwang naramdaman ng puso ko. Nang magsimula kaming magsama dalawa sa isang maliit na apartment na inuupahan ko, ay hindi naman agad naging parang fairy tale ang lahat. Sa totoo lang, Mama Mia, kabaliktaran nga sa fairy tale na sinasabi ng iba ang mga nangyari. Mas marami yung gabing tahimik lamang kami kaysa sa mga gabing may mga masasayang sandali. Oo, hindi po fairy tale ang mga ganitong klase ng kwento. Kung akala ng iba ay nagiging masaya agad, kung akala ng iba ay nagiging
okay agad ang lahat-lahat. Hindi po yun totoo. Marami pong mga tanong, alam kong hindi lang sa isip ko kundi maging sa isip niya. Mga tanong na sa panahon ngayon ay hindi pa namin alam kung ano talaga ang totoong sagot. Yung simpleng buhay na akala ko magiging madali, dun ko napagtanto kung gaano kahirap pala kapag dalawang tao na may parehong may mga sugat ay nagsimulang maghilom sa loob ng iisang espasyo. Siya, sanay na sanay sa buhay na laging may kapalit ang bawat araw ng paggising niya. Ako naman, sanay sa buhay na laging may kasamang ingay, may kasamang komplikasyon, may kasamang pagtakas. Pero ngayon, pareho kaming nasa isang lugar na wala kaming takas. Mama Mia, isang maliit na apartment ang inupahan ko na kasama ko siya. Lumang electric fan, simpleng lutuan, at mga araw na parang pare-pareho lang ang kulay. Sa umpisa, tahimik lang siya lagi. Minsan, nakatitig lang siya sa bintana na parang may hinahanap na hindi niya alam kung babalik pa ba. May mga gabi nagigising ako at makikita ko siyang gising pa rin pala at hindi pa natutulog. Nakaupo sa kama, yakap-yakap ang sarili niya. Hindi naman siya umiiyak, pero ramdam ko na may laban sa loob niya. Yung laban na hindi nakikita, pero isang laban na araw-araw niyang pinipili. Mama Mia, hindi ko po talaga kasi kayang tumbasan yung kinikita niya sa trabaho niya noon. At alam ko na marami siyang iniisip. Hindi lang ang sarili niya, kundi maging ang pamilya niya. Maging ang mga taong nakasandal at umaasa sa kanya. Akala ng iba, kapag iniwan mo na ang nakaraan mo ay tapos na. Na kapag iniwan mo na ang isang bagay at isang dating trabaho na hindi maganda sa paningin ng iba, ay yun na yun. Nagbagong buhay ka na, pero hindi po ganun kadali ang lahat. May mga alaala na hindi basta-bastang umaalis dahil lang ayaw mo na sa kanila. Minsan may mga tumatawag sa kanya, mga tawag na hindi niya sinasagot. Pero alam ko, Mama Mia, alam ko kung anong tawag yun. Kasi dun naman kami nag-umpisa eh. Dun sa tawag na yun. Dun sa parang directory. Dun sa nakilala kong taga-manage sa kanila. Minsan, bigla-bigla na lang siyang tatahimik nang hindi ko alam at hindi ko mawari kung bakit. Isang gabi, Mama Mia, tinanong ko siya, gusto mo pa bang bumalik doon? Hindi siya agad sumagot. Tahimik lamang siya pero hindi niya ako tiningnan. Sa baba siya nakatingin na para bang nag-iisip ng malalim. Yung katahimikan niya ay tila mas maingay kaysa sa kahit na anong pwede niyang isagot sa akin. Tapos, mahina niyang sinabi, hindi. Pero, natatakot pa rin ako. Natatakot pa rin ako na baka mali itong desisyon ko. Hindi lang para sa akin, kundi lalong-lalo para sa'yo. Doon ko siya mas naintindihan. Hindi pala sapat na umalis ka lang sa isang lugar. Kailangan mo ring iwan ang sarili mong takot doon. Kailangan mo ring isipin na walang magagawa ang takot mo.
Walang patutunguhan kung takot ang paiiralin mo. Mama Mia, hindi ko naman po siya binago. Hindi ko siya ginawang ibang tao. Alam ko hindi ko kayang gawin yon. Kahit gaano ko papilitin, walang magagawa ang pagpilit ko. Sa totoo lang, siya mismo sa sarili niya. Siya mismo ang unti-unting nagbago. Nagsimula siyang matutong magluto ng mga simpleng lutuin. Adobo, sinigang, nilaga, itlog na may kamatis. Mga maliliit na bagay, pero para sa kanya, parang bagong mundo na. Mama Mia, sa buhay kasi nila, hindi siya sanay na nagluluto, hindi dahil mayaman sila, kundi dahil wala naman daw silang ipambili ng lulutuin. Ang ginagawa na lang nila ay bumili ng isang serve ng ulam sa kanto. Tapos lahat sila, buong pamilya, pinagsasaluhan lang yon. Ganun lang. Mga maliliit na bagay ang mga natutunan niya, pero para sa kanya, bagong mundo na ang ginagalawan naming dalawa. Minsan tatawa siya dahil nasunog niya yung niluluto niyang kanin. Minsan, magtatampo siya sa sarili niya kapag hindi niya nagagawa ng tama ang mga bagay-bagay. Pero sa bawat pagkakamali niya, nakikita ko ang determinasyon niyang wag sumuko. Nakikita ko yung lakas na unti-unti niyang nabubuo sa sarili niya. Yun yung pinakaunang beses na nakita ko yung totoong lakas niya. Hindi yung lakas na pinapakita sa labas, kundi yung lakas na tahimik. Yung lakas na bumabangon kahit walang nakatingin at kahit walang nakakaalam na lumagapak ka sa lupa. Nung mga panahon na yun, Mama Mia, ay hindi pa tapos ang buhay ko bilang isang seaman. May 6 na buwan na kailangan ko ulit na sumampa at bumalik sa barko. Nung sinabi ko yun sa kanya, tahimik lamang siya. Pero nakita ko agad sa mga mata niya yung takot. Hindi naman po ako eksperto pagdating sa pagbabasa ng takot ng ibang tao. Pero ewan ko, pagdating sa kanya, parang napaka-transparent ng emosyon niya sa paningin ko. Mama Mia, nabasa ko na hindi takot na mawala ako bilang tao, kundi takot na baka bumalik siya sa dati niyang buhay habang wala ako. Isang gabi bago ako umalis at sumampa ulit ng barko, ay magkatabi kaming dalawa sa kama. Gabing-gabi na yon. Walang kahit na anong ingay sa paligid. Walang musika, walang kahit na anong distraction. Sabi ko sa kanya, ituring mo itong pag-alis ko na chance mo na rin para sa sarili mo. Hindi para sa iba, kundi sa sarili mo. Para patunayan mo sa sarili mo na kaya mo. Kaya mong mag-isa, kaya mong ipagpatuloy ang pagbabago. Umiyak siya, Mama Mia. Sa loob ng ilang buwan naming pagsasama at ilang buwan naming pagkakakilala, ay unang beses ko siyang nakita ng ganon. Hindi naman malakas ang kanyang pag-iyak, hindi naman yung dramatic o ngumangawa talaga. Yung klase ng iyak na alam mong pinipilit niyang pigilan, pero hindi niya kaya. Dahil kusang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Kusang humihigpit at sumisikip ang kanyang paghinga pati na rin ang kanyang dibdib. Hinawakan ko lang siya sa kamay. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko na hindi na ako basta lalaki lang sa buhay niya.
Hindi lang ako basta lalaki na dumating sa buhay niya na naging kliyente niya, kundi naging parte na rin ako sa laban ng kaniyang totoong buhay. Mama Mia, pagsampa ko ng barko ay grabe ang iyak niya noon. Pakiramdam ko yung iyak niya ay klase ng iyak ng isang babaeng mawawalan ng katuwang sa buhay. At aaminin ko, first time ko pong maramdaman yon. First time kong maranasan yon na may iiyak dahil lumayo ako. Kasi sa totoo lang, di ko naman naranasan yun noon eh. Dahil wala naman na akong mga magulang. Yung tiyahin at tiyuhin ko na nagpalaki sa akin matapos akong makapagtapos ng pag-aaral ay parang sinabi nila na bahala na ako sa buhay ko. Kaya kung tutuusin, I have no one. Wala akong kasama. Walang taong mag-aantay sa akin. Walang taong mamimiss ako ng totoo. Kaya nung umiyak siya nung pag-alis ko, dun ko unang naramdaman na may makakamiss sa akin. Pagbalik ko sa barko ay hindi naging madali ang lahat. Hindi katulad ng dati. Iba pala ang pakiramdam kapag nangungulila ka na. Iba pala ang pakiramdam kapag may iniisip ka ng babalikan. Pagbalik ko sa Pilipinas, hindi ko alam kung ano ang sasalubong sa akin. At aaminin ko, Mama Mia, kakaibang kaba, kakaibang takot, pati na rin pag-aalinlangan ang sabay-sabay kong naramdaman. Hindi ko sinabi sa kanya na babalik na ako. Oo, may mga pagkakataon na nagka-contact naman kami dahil may signal sa barko, minsan. Pero kailanman ay hindi ko sinabi sa kanya ang petsa ng pag-uwi ko. Hindi dahil sa gusto kong makita kung may ginagawa pa ba siyang mali, kundi dahil ayoko siyang i-pressure. Inisip ko, Mama Mia, habang papauwi ako, kung ano man ang dadatnan ko, yun na talagang totoo. Kung bumalik siya sa dati niyang buhay, wala na akong magagawa kundi tanggapin yung katotohanan yun. Pero pagpasok ko sa loob ng apartment na nirerentahan namin, nagulat ako, Mama Mia. Ibang babae na ang nadatnan ko. Ibang babae na ang nakita ko. Hindi na siya yung dating tahimik, na laging takot, na laging malalim ang iniisip. Sa pagkakataong yun, mas maaliwalas na ang mukha niya. Mas direkta na ang tingin niya. Mas nawala ang pagiging mahiyain niya. At nung tignan ko ang mga mata niya, nagulat ako. Kasi may buhay na. Nung nakita niya ako ay nagulat din siya, Mama Mia. Dexter, ikaw na ba yan? Wala ka man lang pasabi na uuwi ka. Sabi niya at sinalubong niya ako at yumakap siya sa akin ng mahigpit. Hindi gaya ng dati na parang natatakot siyang hawakan ako o natatakot siyang hawakan ko siya. Ngayon, may kumpiyansa na ang bawat yakap niya na para bang may tiwala na talaga. At dun niya sinabi sa akin ng halos pabulong, hindi na ako bumalik. Hindi na ako bumalik sa dati. Mama Mia, kakaibang saya ang naramdaman ko. Kakaibang tuwa. Kakaibang ligaya. Napatunayan ko sa sarili ko na kaya niyang magbago. At bukod dun, napatunayan ko sa sarili ko na totoo nga. Iba nga palang pakiramdam kapag may totoo na naghihintay sa'yo. Totoong tao na laging nandyan, na lagi kang hinihintay na magbalik lang sa kanya. Sa pagkakataon na yun, pakiramdam ko,
Parang pareho naming iniligtas ang isa't isa. Ako niligtas niya sa pagiging mag-isa at sa walang direksyon ng buhay. Hindi na ako tulad ng dati nung umuuwi ako nung wala pa akong karelasyon. Dati kasi kapag umuuwi ako, gastos dito, gastos doon. Inom dito, inom doon. Selebrasyon dito, selebrasyon doon. Pero nung dumating siya, mas nagiging mapagmatsyag ako sa pera. Mas nag-iisip ako ng mga praktikal na paraan para gastusin ang perang kinita ko. Hindi nagtagal, nalaman kong buntis siya. Nagulat ako nung una, natakot. Kasi nga, hindi ko alam kung paano haharapin ang ganong responsibilidad. Oh, Mama Mia, hindi namin planado ang pagdadalang tao niya. Pero kahit na natakot ako, kahit na kinabahan ako at kahit na wala akong kaalam-alam tungkol sa responsibilidad na haharapin ko, ay hindi rin namin ito tinakbuhan. Nung sinabi niya sa akin na, Dexter, buntis ako, natahimik lang ako. Hindi dahil sa hindi ako masaya dun sa balitang yon, kundi dahil bigla kong naramdaman ang bigat ng responsibilidad na hindi ko pa nararanasan kahit kailan. Naisip ko yung mga kaibigan ko, Mama Mia. Yung mga kaibigan ko na nagsasabing sana pala hindi na muna sila nag-anak. Sana pala hindi na muna sila nagpatali. Yung mga kaibigan kong hindi man tahasang aminin nagsisisi sa mga responsibilidad na kanilang kinakaharap. Pero sa gitna ng lahat ng gulo sa isip ko, sinabi niya lang, Dexter, hindi naman kita pipilitin. Pero mas magiging magaan kung mananatili ka sa tabi ko. Mama Mia, hinawakan ko ang kamay niya. Niyakap ko siya. At sino bang may sabi sa'yo na mawawala ako sa tabi mo? Pareho nating ginawa yan. Pareho nating pinaghirapan yan, kaya pareho nating dapat panindigan. Sabi ko sa pilyong paraan na ikinatawa niya at kinurot pa niya ang tagiliran ko. Hindi lahat natuwa, Mama Mia. Lalo pa nung nalaman nilang buntis na siya. Sa totoo lang, may isa akong kaibigan na nakakakilala sa kanya. Nung unang beses na nalaman nilang lahat ang tungkol sa kanya at tungkol sa pagsasama naming dalawa, ay marami ang nagtaas ng kilay. Marami ang kinausap ako. Bakit siya? Sa estado mo? Sa trabaho mo? Gwapo ka? May pera? Makakahanap ka ng mas matinong babae. Hindi yung ganyang babae. Wala na ngang may pagmamalaki. May nakaraan pa. Aaminin ko, Mama Mia, na nung kumalat ang tungkol sa kanyang totoong pagkatao, marami sa mga kaibigan ko ang lumapit sa akin at winarningan ako. Marami sa mga kaibigan ko ang lumapit sa akin at sinabing maghanap na lang ako ng iba. May iba pa nga sinasabing desperado na raw ako dahil kung sino na lang ang mapulot ko, yun na agad. Pero hindi ko sila pinakinggan. Akala ko matatapos ang ingay nila habang tumatagal kaming dalawa. Oo, nabawasan ang mga naririnig ko. Totoo yun. Pero nung nalaman nga nila na nagdadalang tao siya, doon na naman bumalik ang mga iling. Bumalik yung mga bulong-bulungan. Seaman yan, professional, malaking kita, pero ganyan lang ang papakasalan. Nabobo na yata yan eh. Walker dati yan, 'di ba? Sabi, may kaibigan pa raw yan na naging kliyente nung babae.
Kaya ba niyang isipin na yung kaibigan niya nasipingan yung babaeng pakakasalan niya? Kung ano-ano pa ang sinasabi nila, maraming mga masasamang salita, maraming mga opinyon sa paligid. Pero mas marami din ang tumahimik. At isa sa mga hindi ko malilimutan, Mama Mia, ay yung pare na nagkasal sa aming dalawa. Hindi ko alam, Mama Mia, kung paano nakarating sa kanya o kung may nakarating ba sa kanyang usap-usapan o sadyang nagkataon lang talaga yung sinabi niya dun sa sitwasyon naming dalawa. Ang tao hindi nakatali sa kanyang nakaraan. Nakadepende siya kung sino na siya ngayon at kung ano na ang pinipili niyang buhay ngayon. Simple lang ang sinabing iyon ng paring nagkasal sa amin, pero tumagos po yun sa puso ko. Marami ang nagsasabing nahihibang na raw ako. Yung iba pa nga ay naging embetado dun sa kasal namin. Pero nung sinabi yun ng pari, Mama Mia, ay natahimik po ang lahat. Oo, aminin ko na nung una naaawa lang ako sa kanya. Nung una parang eksperimento lang siya sa akin. Pero habang tumatagal, lalo ko na siyang minamahal. Hanggang sa dumaan ang mga taon. Naging 6 na taon na ang pagsasama namin bilang mag-asawa. 2 na ang naging anak namin. Tahimik na ang bahay at ang buhay ko. Walang mga ingranding luho kagaya ng mga karamihan sa mga seaman. Walang marangyang kwento, pero para sa akin, yun na ang pinakamahalaga. Para sa akin, yun ang pinakamasaya. Na tuwing uuwi ako, may mga paa na mga maliliit na tumatakbo papunta sa akin. May mga nagsisigawan at tinatawag ako at sinasabing, "Andito na si Papa! Papa!" May haplos ng totoong pamilya na totoong nagmamahal. At siya, Mama Mia, yung dating babaeng akala ng mundo ay hindi pwedeng mahalin, akala ng mundo na hindi pwedeng respetuhin, ay siyang naging babaeng pinakapayapang parte ng buhay ko sa araw-araw. Aminin ko, hindi naman naging fairy tale ang buhay namin. Hindi lahat ng bahagi sa buhay namin bilang mag-asawa at bilang may pamilya ay katulad ng mga kwentong gustong marinig ng ibang mga tao. Katulad ng mga kwentong gustong magkaroon ng mga taong nagpaplanong magpakasal at lumagay sa tahimik. May mga araw na hindi namin pinopost. May mga gabi na hindi namin kinukwento sa iba. May mga tahimik na sandali. May mga tahimik na laban na kaming dalawa lang ang nakakaalam. Dahil ang totoo, Mama Mia, kahit masaya kami tingnan sa labas, kahit meron ng mga nagsasabing napakaganda daw ng pagmamahalan namin, hindi naman ibig sabihin nun, walang pagsubok ang aming pagsasama. Hindi naman ibig sabihin nun na wala kaming mga pinagdaanang hindi magaganda. Oo, hindi ako perpektong tao. Hindi ako anghel na lalaki. May mga panahon na bumabalik ang mga alaala ng kanyang nakaraan. At bumabalik din ang mga insecurities ko na pilit kong binabaon, Mama Mia. Hindi ko ipagkakaila yun na may mga pagkakataon na yung sinasabi ng ibang mga tao nakakapasok sa utak ko. Lalo na kapag mag-isa na lang ako, Mama Mia. Kapag tulog na ang mga bata at siya naman ay tahimik na nag-aayos ng bahay.
May mga tanong na biglang sumusulpot sa isip ko. Mga tanong na itinatanim ng mga taong hindi pa rin talaga tanggap ang pinili kong desisyon. Naku, sigurado ka ba na kapag hindi kayo magkasama hindi siya bumabalik sa dating gawi? Oo, Mama Mia. May mga tanong na, totoo bang ako na lang talaga, na sumusulpot sa isip ko? May mga tanong din ng takot. Paano kung may bumalik mula sa nakaraan niya? Hindi ko sinasabi agad sa kanya yung mga tanong na yon. Hindi dahil ayokong maging honest o totoo sa kanya, kundi dahil minsan, alam ko naman na sarili ko lang insecurities ang kalaban ko. Isang gabi hindi ko na talaga kinaya. Tahimik lang kami. Katabi ko siya habang pinapatulog ang bunsong anak namin. Bigla akong nasabi, alam mo, may mga pagkakataon na natatakot pa rin ako. Tiningnan niya ako. Hindi naman siya nagalit. Na para bang alam na niya kung saan ako nanggagaling, Mama Mia. Hindi din siya nagtanong ng bakit o nagtanong kung ano ang kinatatakot ko. Sa halip ay humarap siya sa akin. Diretso, walang iwasan, mata sa mata. Normal lang yan, mahal. Pero sana kapag natatakot ka, sabihin mo sa akin. Hindi naman ako ibang tao. Asawa mo ako. At oo, hindi ko kayang baguhin ang nakaraan ko. Pero kaya kong patunayan sa'yo araw-araw kung sino na ako ngayon. Ako na ito, yung babaeng pinili mong pakasalan, yung babaeng pinaglaban mo sa mga sinasabi ng ibang tao sa'yo. Mama Mia, wala siyang sinabing perpekto siya. Wala siyang sinabing magtiwala lang ako basta-basta. Ang sinabi niya, tignan ko lang siya. Tignan ko ang buhay na meron siya ngayon. Tignan ko ang mga kilos na ikinikilos niya ngayon. Doon ko na-realize, ang tiwala pala, hindi basta-basta hinihingi, kundi pinapatunayan yun. Araw-araw at bawat sandali. Alam mo ba, Mama Mia, isa sa mga nagustuhan ko sa kanya ay hindi talaga siya materialistic kagaya ng iba. Hindi siya mahilig sa mga mamahaling bagay. Sa totoo lang, mas masaya pa siya sa simpleng ice cream lang sa kanto kaysa sa mamahaling dinner sa mga mamahaling restaurant. Para siyang isang bata na simple lang ang kaligayahan. May mga gabi na magkakatabi lang kami sa sahig sa aming sala. Nanonood ng mga lumang pelikula o mga pelikulang gusto ng mga anak namin. At kapag natutulog na ang mga bata sa aming tabi, nagkakatinginan na lang kami, nagkakangitian. Yung ngiti na hindi mo pwedeng bilhin ng salapi. Yung ngiti na alam mong hindi pinipilit. At doon ko naisip ang isang tanong. Paano kung hindi ko siya nabook nung gabing yon? Paano kung hindi ko siya nakilala? Paano kung hinusgahan ko rin siya tulad ng ginagawa ng iba? Siguro kung ginawa ko yun, siguro kung yun ang naging desisyon ko, hanggang ngayon, ako pa rin yung lalaking mag-isa sa isang tahimik na bahay. Hindi mawawala yung mga taong may masasabi, may mga kamag-anak, mga kakilala, na kahit ilang taon na ang lumipas, hindi pa rin nila nakikita sa kanya yung nakikita ko. Para sa kanila,
Siya pa rin yung babaeng dati ay walker, dati ay mababa ang lipad. Isang beses may nagsabi sa akin ng harapan, "Sigurado ka ba talagang hindi ka niloloko niyan? Sanay yan sa iba't ibang putahe, di ba?" Gusto kong magalit, gusto kong manuntok at gusto kong magwala pero ngumiti lamang ako. Hindi dahil wala akong sagot, kundi dahil hindi ko kailangang ipaliwanag sa taong hindi naman nakasama sa journey namin kung gaano katapat ang asawa ko. At tanggap ko na, Mama Mia, ang katotohanan na hindi lahat sasang-ayon sa mga desisyon mo. Hindi lahat magiging masaya sa mga bagay na magpapasaya sa'yo at okay lang yon. Ang mga anak namin, hindi nila alam ang buong kwento. Hindi ko alam kung kailan ko sasabihin. Pero isang bagay lang ang sigurado ako. Hindi sila lalaki na may hiya sa kung sino ang nanay nila. Dahil ang nakikita nila ay isang ina na buong pusong nagmamahal sa kanila. Isang ina na handang ibigay at ialay ang lahat para sa kanila. At yun ang mas mahalaga. Hindi kung saan siya nanggaling, kundi kung sino ang pinipili niyang maging siya ngayon. Minsan iniisip ko, bakit ako? Bakit sa dami ng lalaking dumaan sa buhay niya, ako yung pinili niyang pagkatiwalaan? At sa dami ng babaeng pwede kong piliin, bakit din kaya siya? Siguro kasi pareho kaming wasak nung nagkakilala kaming dalawa. At sa halip na sirain palalo ang isa't isa, ay pinili naming buuin ang pira-pirasong bahagi ng aming pagkatao. Hindi mabilis, hindi madali, pero totoo, Mama Mia. Totoong totoo. Maraming nagsasabi na niligtas ko siya, pero ang hindi nila alam, ako yung mas naligtas niya. Naligtas niya ako sa iba yung kalungkutan, sa pagiging mag-isa, sa kawalan ng direksyon at pangarap sa buhay. Kasi Mama Mia, akala ko talaga noon, sapat na ang pera, sapat na ang karera ko sa barko, sapat na may pera ako at maraming lumalapit sa akin, na nabibili ko lahat ng gusto ko. Pero hindi pala. Kasi sa dulo, hindi mo kailangang maging isang perpektong tao. Ang kailangan mo lang ay maging totoo. At sa lahat ng babaeng dumaan sa buhay ko, siya nga yung pinaka hindi perpekto kung tutuusin. Siya nga yung pinakamaraming kakulangan at pinaka may madilim na nakaraan. Pero siya rin yung pinakatotoo. At para sa akin, yun ang mas mahalaga. Kung may natutunan man ako sa lahat ng nangyari sa buhay ko na gusto kong ibahagi sa inyo, eto yun. Hindi mo pwedeng sukatin ang halaga ng tao base lang sa kanyang nakaraan at sa kanyang mga piniling desisyon noon sa buhay. Dahil minsan, yung taong akala mo marumi para sa'yo, siya pa pala yung magpapakita kung ano talaga ang ibig sabihin ng tapat at totoong pagmamahal. Hindi yung maganda lang sa umpisa, hindi yung sweet lang sa umpisa at masaya lang sa umpisa, o maganda lang sa paningin ng labas. Kundi yung klase ng pagmamahal na pipiliin ka araw-araw. Kahit mahirap, kahit may duda, kahit may madilim at maduming kahapon. Kung isa ka sa mga taong naghahanap ng perpekto, baka kailangan mong itanong sa sarili mo, gusto ko ba talaga ng perpekto o gusto ko ng totoo? Dahil sa huli, ang tunay na pagmamahal, hindi naman nasusukat sa linis ng nakaraan. Nasusukat ito sa lalim ng pinipili ninyong buuin araw-araw.
Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming maraming salamat. Lubos na masaya, Dexter. Ay, ang ganda ng buhay at buhay pag-ibig ni Kuya Dexter. Ano? May mga lalaki din talaga na malakas ang paninindigan. Yung hindi basta-basta natitinag sa mga sinasabi ng ibang tao, yung hindi basta-basta sumusuko, at hindi basta-basta nagpapadala sa desisyon ng iba. Lalo na ngayon sa mundo natin, sa mundo ng social media, na para bang gusto natin ay may approval ng lahat yung ating mga desisyon. Na parang gusto natin na may validation mula sa iba yung ating mga pinipili. Napaka-rare na lang ng mga taong kagaya ni Kuya Dexter na pinipili kung ano yung sinisigaw ng kanyang puso kahit hindi pa ito ang sinusuportahan ng mundo. Kaya kudos sa'yo, Kuya Dexter, at naway tuloy-tuloy ang masaya at bless ninyong buhay kasama ng asawa mong hindi mo nilagyan ng pangalan. Charot. At syempre ng inyong mga anak. Sa mga taong mapanghusga dyan, ano ba kayo? 2026 na? Mapanghusga pa rin kayo? Hindi pa rin kayo nagbabago? Charot lang. Nako. Anyways, maraming salamat Kuya Dexter at sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon. Thank you very much kung umabot ka sa puntong ito ng ating storya. Maraming salamat. Kung nakaabot ka dito, please comment down below kung saan ka nanggaling para naman ma-shoutout kita. Charot. Ginaya yung mga di ba may mga ganun? Yung mga cooking videos, yung mga life hack video na nagsasabing, if you, ano ba tawag doon? Basta mo na, ganun na yun. Kung umabot ka sa puntong ito, ganun. Isa-shoutout kita. Bara, ganun na yun. Anyways, hello muna ako sa atin pong mga members na laging nakikinig sa atin. Maraming salamat. Kay Freaky, kay Mila Raduban, maraming thank you. Kay Gail Easy, kay Maureen Tugab, kay Maria Elena Abe, Smackdax, Benson Boyser, Colleen Bueno, Gimaras Girl, Rico Sedanco, Rose Arevalo, Miriam Gutierrez, Marlia Giana Shane, Christina Aure, Abdullah Wahab, Jasmine Magbanwa at ang pinakabago nating member na si Rosel Macdolor. Maraming thank you sa inyong pananatiling membro dito sa ating programa. Thank you so much naman talaga. At hindi rin natin kakalimutan yung ating mga subscribers na kahit hindi pa nagpapa-member dahil meron pa silang inuuna, charot lang. Or hindi talaga marunong, ayos lang yun. Basta't lagi pa rin kayong nakikinig sa atin. Lagi nyo pa rin sinusuportahan ang ating program. Nako, maraming thank you po sa inyong lahat. Rex Tabugo, Aya Natsumi, maraming thank you. Isong Lingaw, hi! Barang bago ang mga pangalan na to Hello sa inyo. Hello din ako kay Robert Ligaya. Maraming salamat. Sana maligaya ka. Charot. It's me, Sophia. Hello sa'yo. Maraming thank you. Annabelle Manib. Maraming salamat din kay Roderick Afable, kay Lynn Gausin, Charlene Baclohan, Dagoplo Evelyn, Pinky Seawarts. Maraming thank you. Cinnamon Roll at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Thank you so much for supporting. Bukas, sisikapin natin na meron tayong live on-cam video. Kaya ipagdasal nyo na wag matuloy itong ating ubo at sipon. Maraming salamat. Ako pong muli si Mama Mia. Hanggang dito na lamang. Ingat kayo palagi. I love you all so much. Mwah! Bye-bye!